Sentro ng atensyon ng publiko si Pauline Luna matapos umugang ang balitang siya raw ay labis na nakakaawa sa mga mata ng maraming tagamasid nang lumabas si Maha Salvador sa isang panayam at umaming may mga desisyong nagawa sa nakaraan na hindi niya raw lubos na naunawaan ang magiging epekto, at habang unti-unting kumakalat ang balita sa telebisyon at social media, inilalarawan ng mga ulat si Pauline bilang tahimik ngunit halatang apektado. Isang babaeng piniling manahimik sa kabila ng bigat ng mga komentong ibinabato sa kanya, at ayon sa mga nakasaksi, makikita raw sa kanyang kilos ang pagsusumikap na panatilihin ang dignidad at katahimikan sa gitna ng isang sitwasyong hindi niya ginusto ngunit tila siya ang pinakaapektado, at habang patuloy na tinatalakay ng mga news anchor ang naging pag-amin ni Maha, na inilahad sa maingat at emosyonal na paraan, binibigyang diin ng ulat na hindi ito tungkol sa paghahanap ng sisi kundi sa pagbubukas ng isang lumang sugat na muling nagdulot ng pag-uusisa ng publiko, at dito na mas lalong naging sentro si Pauline, na ayon sa mga source ay piniling ituon ang sarili sa pamilya at iwasan ang anumang pahayag, bagay na mas lalong nagpalalim sa simpatsya ng mga netizen na nakakita sa kanya bilang isang babaeng napilitang maging matatag sa harap ng isang masalimuot na isyong paulit-ulit na ibinabalik ng nakaraan. At habang ang pangalan ni Vic Soto ay patuloy na nababanggit sa mga ulat bilang bahagi ng konteksto ng kwento, nilinaw ng mga tagapagbalita na ang lahat ng ito ay nananatiling personal na usapin na pinalaki lamang ng atensyon ng publiko, subalit hindi may kakaila na sa bawat headline at talakayan, si Pauline ang tila nagiging tahimik na mukha ng sakit, isang babaeng hindi nagsasalita ngunit malinaw ang pinagdadaanan, kaya naman sa huli, habang unti-unting humuhupa ang ingay ng balita, iniwan ng mga tagapag-ulat ang kwento sa isang mapait ngunit makatotohanang paalala, na sa likod ng mga pangalan at kontrobersya ay may mga taong nasasaktan, at minsan, ang pinakamabigat na papel ay hindi ginagampanan ng mga nagsasalita, kundi ng mga nananatiling tahimik, gaya ni Pauline Luna, na sa mata ng publiko ay naging simbolo ng isang babaeng piniling manindigan, magtiis, at magpatuloy kahit ang mundo ay abala sa paghimay ng isang kwentong matagal na sanang dapat nanatiling pribado.